Check. 1, 2, 3. Check. Check. 1, 2, 3. Nasaan yung aking CP? Good morning. Good morning. Check natin yung ating ano bang itsura ng live natin dito sa ICC laban kay akalain mo ang taong ito ay ang ito ng mga napakaraming nag-i-spray ng pintura sa lupa ngunit sa Let's check anong itsura natin sa Good day mga kabaro, mga kataktik, mga future seafarer. Check ko lang ano ba itsura natin dyan sa sa live natin ngayon. Good day. Maganda kaya yung natin setup. Maganda ba yung setup natin? Poll. So, may mainit na balita ngayon, no? About sa ating Sandali. Kunin ko yung aking isa, ha? Nandito pala. May mainit na balita. Okay. Good morning, good morning. Balita dyan. Tinestingan natin tong ating yung ating laptop, desktop, kung ano ba itsura natin. Ano bang itsura natin dito sa live natin. Yes, good evening kay Romeo Mike or Mike Romeo. Let us see kung anong itsura natin. Good evening po kay Sir Marlon Andong. Okay. Kanina meron akong nag-sit-in ulit ako kanina sa sa isang live ng ating future seafarer. Medyo maganda-ganda ang feedback ko ngayon. Sila? Gabi na pero may klase pa rin Maganda-ganda ang feedback natin. Anong masasabi ko doon sa eskwelahan na yun? Sa eskwelahan from Manila, Maritime School from Manila. Somewhere dyan sa may Santa Mesa. Okay? Good evening po kay Kyle Balyahadya. Boring po ba sa barko? Oo, kasi parang para ka nasa bahay ni Kuya pag nasa laot, parang ka nasa bahay ni Kuya. Ano po? Kaya kailangan, ang sabi ko nga lagi, ang pagmamarino is para lamang sa mga para lamang sa mga matitibay. Okay? Yun po ang pagmamarino. Nakakadagdag puntos po ba pag may OIC sa pag-apply kahit galing apprentice pa lang experience? Yes, Sir Jan Piedad. That's very good. Yun po yung tinuturo kong taktika or diskarte. Ano po? Yan po yung tinuturo ko na taktika at diskarte.
Bakit hindi ko makita dito yung ano, no? Kung nagla-live ako. Hindi ko makita sa ibang gadgets. Why? Why? Hindi ko makita yung itsura ko sa ano sa live. Okay. Yun po yung magandang diskarte. Oo. Notification, pag PMMA po ba automatic official na? No and yes. Depende po yan sa performance mo na automatic ano ka na. Mag-exam pa rin sila eh. No, mag-exam pa rin sila ng ano na sa Marina. Okay? Oo. Automatic makaka-exam sila sa Marina pagkatapos nila ng paglabas nila ng academy. 'Yon. Kasi BS graduate na po sila. BS graduate na po sila. Okay? Ngayon, papuntang kadete, papuntang third mate, merong mga instances, may ano ko si Kapitan, nagba-vlog din eh. Nasa ano siya eh, Kapitan Enteng yan, si Kapitan Enteng. Automatic yan siya na ano, na from deck cadet to third mate. Oh. May mga ganon, ika nga yung mga, ang termino ko doon is yung mga sophisticated, no. Meron din naman sa mga non-maritime academy, no. Meron din akong nakita yung sa Mall Magsaysay, isang sa ano pa siya, sa cruise ship, no. From cadet to third mate, babae pa yon sa Mall Magsaysay. Napanood ko lang din. Okay? Yung success po ninyo, yung ikakatupad ng pangarap ninyo, depende po yan saan? Sa performance ninyo. Ganon lang din po yun. Okay? Parang karera yan, no? Iba-ibang kotse or basketball games. Okay? Iba-iba ng team. Okay? Magcha-champion ng isang team, depende po sa performance niya. Depende sa kanyang play. Depende sa kanyang diskarte. Opo. Oo. Yun po yung, sabi nga, ano nakalagay dito? Success is not something that just happen, but something you create. Okay? May age limit po ba pag mag-apply sa international? Age limit sa kadete nagre-range po ng 24 to 27. Minsan may 30, depende sa manning company. Ano po? Ayan. Okay? You're very welcome po, sir or ma'am, notification. Okay? Hindi ko ma-view. Ayan. Sir, tanong lang sir about sa TRB po, okay lang po ba kahit sinong officer ang magpirma sa TRB? Pwede naman, junior officer o senior officer, pwede naman. No? Tsaka ano lang naman eh, initial lang naman ang lalagay nila dyan, no? Sa bandang right side. Charlie Papa Mike, ano po mga problema kapag unfit sa chest x-ray? Di naman ako inuubo, physically fit na naman. Chest x-ray, never pa ako na ano eh, na nagka-problema sa chest x-ray eh. Ano ba yan? Ngayon inuubo ako, baka magka-problema ako. Unfit sa chest x-ray. Aha. Baka, kasi ano yan eh, minsan TB ang kalaban mo dyan, no? O may spot ka. Ano po? check natin. Pwede natin i-google yan, no? Kung ano yung problema sa chest x-ray. Chest x-ray. Diba? Pwede natin i-google yan eh. Sa panahon ngayon, mga kabaro, yung mga problema natin, pwede natin hanapin sa ano eh.
Ito, a chest x-ray can reveal various problems with your lungs and heart pala, including infections, tumor, fluid build-up, or structural issues. Yan. Yun po yung sabi dito ni AI. AI, no? Pero better mag-consult pa rin tayo sa doktor. Tanong natin, ano ba yung problema? No, kung ano yung nakita niyang spot. Siya second engineer sa domestic with OIC license. 40 years old. Tanggap pa po ba international? Pwede pa naman po, 40 years old. Ang gawin mo lang pong apply, siguro, is mag-apply ka ng third engineer. Mag 1 rank or 2 ranks lower ka po. Ano po? O, yun ang diskarte. No? Wag mo kagad i-apply diretso second engineer. No? Kasi kung titingnan mo rin lang naman sa sweldo, yung sweldo mo sa Inter-Island, lilipat ka fourth engineer halimbawa o third engineer sa international, malaki pa rin. First year walang backer. Sir, panoorin mo po yung ano ko, yung mga content ko, no? Dito sa ano, meron no? Blurred yan. Meron po diyang cadet most frequent asked question. Okay, nandiyan po simula pag-graduate mo ng high school hanggang papunta ng graduation hanggang sa pagsampa mo ng barko. Meron po ako diyang advice. Medyo mahaba kasi 24 minutes yon. So, pwede mo pang ulit-ulitin yon at marami pa akong advice dyan. Kay Sir Midshipman Kakal. Kay Kent Soriano. Tanong ko lang po, baka po may matips kayo sa interview for messman. Messman interview. Wala namang gaanong may technical interview para sa messman. Siguro yung baka matanong ka yung kulay ng chopping board, no? O saan ginagamit. Diba? Siguro yun, isa yun. Yung color coding ng chopping board. Ayan, alamin mo po yun. Okay? And experience mo po siguro, base sa experience mo, tatanungin ka. Ano po? Yun. Sa messman. And siguro, some personal question, like, how do you find yourself 5 years, 10 years from now? Diba? Or how you will apply your traits to the company and to the vessel. Yun po siguro, pwedeng itanong sa'yo. Okay? Sa messman, hindi naman gaano. Sa kusinero, kung kusinero ka siguro, ako magtatanong, basic question lang. Bibigyan kita ng 1 bond paper and mag-create ka ng menu for 30 days na hindi pa ulit-ulit. Yun lang. Okay? And ano yung skill mo? Yan, siguro sa messman. Okay? Duterte pa rin. Secret. No? Hi po, Sir Captain. From Miss Bea. Miss Bea po ba? Ask ko lang po, dad ko po, chief engineer. Mabilis po ba pag i-backer niya po ako? Po pwede kung tatay mo po yun. Oo. Pwede naman. Kaya lang po ma'am, kagaya nga po lagi na sinasabi ko, mas maganda, depende po sa sa process of hiring. Okay? Yung iba is pa-examine ka pa rin. Yung iba naman, pakonsuelo de bobo na lang dahil let's say chief engineer nga yung tatay mo, no? O yung daddy mo. Pwede ka niya i-back up dire-diretso. And then, medyo may bearing, mataas ang bearing niya kasi anak ka eh. Diba? Hindi ka pamangkin, ganon. Malaki-laki ang bearing niyan. Okay? Yun nga lang, ma'am ba yan? Ma'am Bea? Pagka minsan, mataas ang expectation nung nandun sa barko na aabutan mo.
Halimbawa, ang tatay mo is matikas na chief engineer, matikas na kapitan, matikas na chief mate. So, mataas ang expectation sa iyo ng mga nasa barko na ikaw isa ka ring matikas. 'Di ba? Oo. So, vice versa, kung ang backer mo hindi matikas, no? Pagka minsan diyan nangyayari yung sinasabi na pinepersonal yung 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 binakapan, yung recommendee. Pinepersonal po daw, no? Pinepersonal daw ng ng pangalan nito, ng mga kasama sa barko, no? Lalo na kung ang nag-back up is lokotoy. Ano yung lokotoy? Yung mais-mais, halimbawa, o isa sa mga kinaasaran sa barko, yan. O, kaya pagka minsan, wag tayo maging kumpiyansa dahil may backer tayo, di ba? Bakit? Kasi baka mamaya yung backer natin, no, wala pala sa ayos sa barko. Tama? Isa sa mga kinakaasaran sa barko, di ba? O, may nag-comment before na pinag-iinitan daw yung yung pagsampa niya sa barko, pinag-iinitan daw siya. May mga ganun. Bakit? Kasi ang nag-recommend is wala sa ayos. May mga ganong senaryo. Okay? So, be aware po Oo, huwag kayong basta maging happy kagad dahil may backer kayo. Diba? Okay? Opo, ama ko po siya, offshore siya. Pero bala ko po sa cruise ship. Kung sa cruise ship ka, walang problema. No? Maganda yan sa cruise ship. Okay? I wish ma'am, hindi ka huwag ka hindi ka engineering. Nautical ka ba or engineering ma'am, Bea? So, kay Sir Souls, makakapag-take po ba ng BSMT kahit mayroong mild hearing loss? Kung mild hearing loss lang, pwede naman. Kasi ako meron din akong mild hearing loss. Kaya lang, yung mild hearing loss ko, lumabas po yan, siguro third mate, second, chief mate na ako, nagkaroon ako ng mild hearing loss. No? Pwede naman po siguro. May ari daw po ng shipping company backer ko. Possible po ba na inter-island? Ano yan? Possible po ba na inter-island lang po yun? May ari daw ng shipping company. Maaari. No? Kung owner shipping company or meron namang may-ari ng mismo ng manning company na Pilipino. Mostly talaga mga may-ari ng is Pilipino ng manning company. Hindi ko alam kung ang company niya is inter-island or not. I-search mo po Sir Dale, i-search mo po sa list of manning agency. Malalaman mo doon. Then, i-search mo yung website. Malalaman mo kung international yung mga barko niya. Sir Chris, good evening din po. Ano po ang mga needs, wants, ano yan? Mga need, once nakasampa na sa barko as cadet, ano ang mga dadalhin? Calculator. Number 1, calculator, notebook, TRB. Huwag mong kalimutan yung TRB mo. Okay? Huwag mong kalimutan i-enroll. Okay? I-enroll yung iyong BS. Okay? Bago ka sumampa. Para hindi maging useless yung sea service mo. Okay po? Oo. Ngayon, kung ano pa yung gusto mong matutunan bago sumampa ng barko, share dito sa malabo no? Ano ba, magandang ganyan? Dito sa content natin, meron ako diyang list, no? Or anong tawag doon? Nakalimutan. Wait. Meron ako diyang playlist yan, playlist. Cadet most frequent asked question. Okay? Meron po siyang around ilang part yan? 20? Good day mga kabaro, mga katapos. 33 parts. Bigyan natin ng 33 parts. Panoorin mo po yun. Yan yung mga ina-advise ko sa kadete. Kaya hindi ko po siya maisa-isa, hindi ko siya marirecall lahat. So panoorin mo na lang po. No?
Kay Ma'am Bea. Yes, di po BSHRM. Okay. Okay kung BSHRM ka. Maganda po 'yan. Kay Sir John Piedad. Ano po yung comment nyo sa recent accident apprentice na nawala o nahulog sa Zamboanga? Yung ba yung nakita ko na sa na video na may bangkan dikatig na nagre-rescue? Yung po ba yun? Nahulog? Nawala? Hindi ako makapag-comment ng sa akin opinion lang Hindi natin alam kung ano nangyari. Baka naglalaro ba sila, naghaharutan, kaya nahulog. 'Di ba? Di ba? Kasi nakikita ko sa misa mga nagla-live yung iba, hindi seryoso sa pag-aaral marami ako nakikita ng ganun Nagla-live yung iba, puro papogi lang. Nung isang araw nakita ko may nag-live. Nasa bilyaran. Mini-major nila yung bilyaran. 300 per hour ang laro. Okay? I wish naglilibang lang yun at hindi nahihibang. Kay Ken Soriano, ano po mga question sa CBT exam? Sir, bili ka nung SES 3 po at SES yung Charlie Echo Sierra 6.1 version ata. Kasi may time pressure na yung 6.1 version. Yung 6.0 walang time pressure yun Okay? Meron po ata niyan dyan sa may Kalaw. Bili ka po nun. Hindi ko alam kung nada-download na yun. Sabi ni iba nada-download daw yun. I don't know yung Papay. No? Itong cellphone ko hindi maka-download doon sinasabing Papay No? Masyadong sophisticated itong cellphone ko Ayaw mag-download ng Papay. Kap, malaki ba ang kita sa offshore? Sabi po ng iba, malaki ang kita sa offshore. Sabi ng iba, hindi ko naman siya na-experience. Pero depende siguro sa position, depende sa klase ng barko. No? May isa akong kakilala na may complain na electrician nata doon, mababa daw ata yung sweldo. No? Wala akong totally idea sa sweldo sa offshore. Okay? Yun po. Bakit gusto niyo po sa offshore? Salamat sa pag-follow, Sir Chris. Okay? Kap, kay Sir So naman, college pa lang parang di na ata makakapag-take ng BSMD dahil sa mild hearing loss. Sir Sos, before ka pa pumasok sa maritime school, nagkaroon ba ng medical exam? Kasi ako nung pumasok din ako sa maritime school, walang medical exam No? Kaya yung height ko hindi nasukat No? Kaya sa palaran talaga yung pagmamarino. 'Di ba? Itanong mo, pag nagpa-medical ka sa school, doon mo malalaman. Pwede yan. I wish yung maritime school, hindi po pera-pera system No? Na basta makadami lang ng enrollee. Okay. Sabi ni Sir John Piedad, ang story daw noon is story behind noon, yung nahulog sa barko, nakadikit na sila sa pantalan. Tapos, ganun ang nangyari. Nakadikit na sa pantalan. Tingin ko baka may horseplay yan. Hindi foul play Baka may horseplay. 'Di ba? Nagkaroon ng horseplay. Hindi ko I wish not. I wish mali ako Tsaka kung nakadikit na yan sa pantalan, maaari siya mag-missing kung hindi siya marunong lumangoy. Pero kung marunong siyang lumangoy, no? Proud na proud pa ka. Sinong proud na proud? Sabi ni Sierra Delta, sinong proud na proud?
try mo magpa-second opinion. Okay? Any advice po, Kap, kung paano magka-debt sa international na walang backer? Learn from lawyers. Sir, meron akong content niyan. Panoorin mo po. Good day mga kabaro, mga kataktik. So, bigyan natin ng content. Gawa natin. Paano ka makapag-international ng walang backer? Number 1, lagi ko sinasabi, mag-aral mabuti. Pangalawa, mag-aral mabuti. Pangatlo, mag-aral mabuti. May nakalimutan ba ako? Meron. Mag-aral mabuti. Yun po yung magiging backer mo pagdating sa applyan. Okay? Kung dyan sa maritime school ninyo may tinatawag na cadetship or star cadet or pilot section or apex, ano pang tawag dyan, star cadet, sana mapabilong ka doon. No? Sa isa o dalawang section na yon. No? Bakit? Kasi yung may mga baka sabihin nyo sarcastic ako masyado. Yung mga may utak sarcastic si sir eh. No? Yung mga may utak o may mga diploma, no, in advance, first year, second year, kinukuha na yan ng mga maritime school. Sila ang number 1 na tinutulungan ng maritime school na isubo doon sa mga mining company. No? I-recommend sa mga mining company. Oo. Yung po yung may mga may utak. Diba? Obserbahan nyo sa maritime school ninyo. May dadalaw dyan, let's say, na mga mining agency or ship owner or representative na nagpapa-exam. Tapos pag pumasa kayo, siguro bibigyan ng instruction yung school, sige ito, kunin mo to. I-reserve mo sa akin yan. No? Parang parang yung namimili ka ng prutas. Ano po? Oo. Pipili ka lang muna. Okay, pili ka lang muna. No? Ako yung ship owner, ako yung mining agency. Pipili muna ako ng mga prutas. Okay, isusupot ko siya. No, ang gagawin ko, bayaran ko na doon sa tindero. Okay? Pero hindi ko muna kukunin. Diyan muna sa'yo. Babalikan ko na lang yan pagkatapos. Iikutan lang muna ako. Okay? Oo. Kaya yung sinasabi ng iba na paganahin mo yung diploma. Number 1, paganahin mo yung diploma. That's why ang advice ko nga po palagi sa mga maritime student, mag-aral po kayong mabuti. Diba? Especially kapag ikaw ay wala namang trabaho. Okay? Ano yun? May baong ka. Okay? May ulam ka na niluluto ng nanay mo. Diba? Mag-aral na kayong mabuti. Huwag niyo pong sayangin yung mga pagkakataon na meron kayo ngayon. Okay? Yung isa minsan nag-sit in ako sa live. Nag-comment ako ron eh. Ito yung mga example ka ako ng enjoy now, sacrifice later. Tapos sinayaw-sayawan ako. No? Tapos ngumiti-ngiti. Ito pa ako sa example ng mga estudyante na smile now, cry later. Diba? Bakit? Hindi alam ng magulang nila na nandun sila sa bilyaran. Hindi alam ng magulang nila na na ginagamit sa kung saan-saan yung pambaon. Diba? Ako, sir, pakitype yung mga type number 1, yung mga maritime student na working student, yung nagtatrabaho para makapag-aral. Type number 1 nga. Pakitype number 1. Sa mga maritime student, working student na working student, saludo po ako sa inyo. And I wish someday, somehow, maging successful kayo. Okay? Doon, especially doon sa mga working student. No? Ang masasabi ko,
all your hard works from day one, okay, will fade away one day. Okay? Yun po, masasabi ko ito sa mga hard-working students. No? And saludo ako sa mga hard-working student. Pwede po ba mag-apply na international kahit fresh graduate? Yes. Hindi po ako nag-inter-island, diretso ako sa international. Sir, dating OS with OIC license, expired na. 3 years din na nakasampa. Gusto ko sana ulit bumalik. Need advice. I-renew mo yung dapat mong i-renew, Sir Paragon Trader. Okay? I-renew mo po yung dapat mong i-renew. Then apply. Okay? Tsagain mo po yung apply, ha? Kasi 3 taon ka ng tenga. Okay? Kumbaga sa bakal, medyo may kalawang na yan. Sir, pinawi po muna ako ng company ko sa province kasi wala pa raw slot yung rank na ina-applyan ko. Pero, ano yung pero? Yung papers ko nasa kalila raw muna. I-follow up ko lang at tatawagan lang ako for medical. Any advice? Maganda sa tenga. Maganda sa tenga. Siguro ang advice ko every week. Tawagan mo sila, i-follow up mo every week, no? Wag mong sanang paabutin ng 3 months, no, hangga't maaari. O let's say lalo na 1 year, wag mong paabutin ng 1 year, no? I wish in 1 month or 2 months mabigyan ka na ng slot na sinasabi nila, di ba? Next. Kay Don Ram, sir, thank you very much sa pag-follow. Retired ka na, Kap? Hindi po ako retired. Tired na ako. Hindi pa po ako retired, no? Kauwi ko pa lang po. Pwede po ba mag-apply ng international kahit kakagraduate lang? Yes. Okay. Midshipman, Kap, nice to see you again. Nice to see you again din. Midshipman. Aimee ba yan? Kuya, sabi nila mahirap daw makapasok kung nakagraduate ka na. Bakit mahirap makapasok? Mahirapan ka makapasok kung hindi ka makakapasa sa mga exam, kung hindi ka ready sa exam. No? Di ba? Ang ika nga yung ano yung nabasa ko isang quote? Success comes to those who are ready when others are not. Yung isang magandang nabasa ko na quote. No? So, mahihirapan ka makapasok kung hindi ka ready. That's why sabi ko nga, from first year to third year, mag-aral ka mabuti. Bakit? Para maging ready ka. Saan? Sa applyan. Saan? Sa exam. Saan? Sa interview. Diba? Yung pag-aaral ninyo from first year to third year, yan yung training. Kaya kayo tinetrain sa eskwelahan para ano? Para maging ready. Saan? Sa examination. Yun po yung purpose ng nag-aaral kayo. And yan din ang purpose ng mga trainings. No? Bakit laging may ubo? Kati yung lalamunan ko, sir, eh. Yan. Saludo ko kay Sir Isko Marino, working student. Okay? Kay Sir Learn from Lawyers. Saludo po ako dyan. Okay? Kap, thank you about sa SMCP. Ito yung from isang maritime school, summer dyan sa Santa Mesa. Saludo ko sa mga estudyante dyan, ha? No? May disiplina, ika nga, hindi bastos. Okay? Yung isang classmate ko, kabatch ko, nagtuturo dyan sa eskwelahan ninyo. No? Saludo ko sa mga estudyante dyan. No? Kanina nag-sit-in ako sa live nila, eh. No? Okay? Yan. Welcome natin si Chief Engineer Delmo, no?
Mga kabaro, mga kataktik, mga followers natin, mga viewers, pakipalo nyo po si Chief Engineer Mark Delmo. Okay? Totoong Chief Engineer po yan, ha? Okay? Sa mga, especially sa mga engineering. Okay? You can follow Sir Mark Delmo. Ano po? Yan. You can ask more question about engineering. Okay? Isang matikas na chief engineer yan. Batang-batang chief engineer. Learn from lawyers. Manifesting cup na successful seafarer. Okay? I'm rooting for you. Learn from lawyers. So, challenge ko po doon sa mga matitikas nating kadete is 10 years challenge, no? Na 10 years from now o 10 years after graduation o 10 years after nyo makapagpa-BS, maka-OIC, maging chief engineer or kapitan po kayo. Okay? Yun po yung challenge ko. Next question. Tips po about sa interview and exam sa company. Sir Shadow, paki-search niyo po sa internet, no? Marami kasing question and klase ng interview and questions sa exam. So iba-ibang company, iba-iba po ng system. Okay, iba-iba ng question. Minsan may makikita kayo pag nag-search kayo, specific company, ito yung kanyang question. May makikita po kayo diyan. No? Sir, kay Sir Hamad, Sir, nakapunta na po pala kayo sa Rouen, France. Saan po pwede gumala dyan? Pag dyan ang shore leave. Okay. Sa Rouen, wala pong magandang pasyalan sa Rouen, France. Ang ano dyan is mag-train kayo papuntang papuntang France. Papuntang Paris. Okay? Oo. Meron siyang apps na dapat nyo i-download, yung train apps ba yun? I-download po rin nyo yun. Nandiyan kaya yung mga, ito si Sir Hamad, on board po ata. Itanong nyo yung agent, siya nga pala, be aware ha, kasi dyan daw sa Paris, sabi ng agent, kailangan meron kang tourist visa. Kahit nandiyan ka sa France, nakadikit ang barko nyo dyan, no, hindi daw pwede basta-basta pumunta ng Paris. Kailangan mo ng tourist visa. Pero yung mga kasama ko noon sa Rouen, tsaka itong huli namin dyan sa may Dunkirk, okay? Lakas loob lang. Hindi naman daw sila sinita. Okay? So from Dunkirk, punta sila ng Paris. Kaya lang paspasan, no? Paspasan. Ang magandang tiyempo siguro, daytime kayo pumunta kasi mga 2 hours, 3 hours din ang biyahe, no? From Rouen or from Dunkirk, 2 or 3 hours ang biyahe papuntang Paris. Okay? Then be aware lang sa schedule ng ng train. And kung kukuha kayo ng ticket, kausapin niyo yung takilyera, sabihin niyo sa takilyera, no, sa cashier, sa counter na direct to Paris yung biyahe niyo para yung stopover konti lang. Okay? And ingat po kasi marami daw diyan mga pickpocketers diyan sa Paris. Okay? Oo, ingat po kayo diyan, Sir Hamad. Okay? Yan. Kaya napakadami nagsasabi na mahirap makapasok kapag graduate ka na. Sir being a seafarer is a great things, and great things is hard to get. Yun ang masasabi ko. Okay? Salamat sa pagpalo kay Sir Paul 12 or 12. Mahirap po ba pagbabae ang BSMT? Depende po yan, ma'am, sa tiyaga mo, no? Kasi hindi pa ganon ka open mind. Hindi lahat ng mining company o ship owner ganon ka open mind para sa babae sa barko.
No, pero meron naman mining company na uma-accept ng babae, pero bibihira. No, bibihira po. Yung iba nagko-comment dito, yung Agostia Barao, Senator, Marks Pilipinas, yan, SMC, MSC, tumatanggap puro ng babae. No, pero hindi pura lahat. Hindi ko alam kung aabot ng 50% sa mga mining agency ang tumatanggap ng babae. Kasi depende po yan minsan sa principal, ship owner, or ship manager. No? Yan. Kagaya nga sabi ni Sir Mark Delmo, yung law of supply and demand pa ang kalaban ninyo. Ano yun? Marami ang nag-aaral. Okay? Konti lang available na barko. Okay? Ang kalaban nyo pa, yung mga product ng backer system. Okay? Siya nakapunta na po. Okay, nasagot ko na kanina. Kap, kilala niyo po pala si Sir Castillo ng Namay. Yes! Kabas ko po siya sa Advanced ROTC during college days. Isang matikas na yan. Kung hindi ako nagkakamali, Corps Commander, si Mate Castillo, no? Diyan sa Namay. Ang alam ko, Corps Commander siya. Okay? Any advice ka pag first time mag-apply sa international? Mag-review ka pong maigi, no? Bago ka pumasok sa mining company, dapat naka-review ka na. Why? Kasi pag binigyan ka ng chances mag-exam, sana makuha mo lang ng take 1. No? Mag-review ka pong maigi. Sir Midshipman, nakipagsapalaran ka rin ba sa Maynila nung apply? Yes, opo. Hindi ko po binibilang kung ilang company o ilang mining agency ang in-applyan ko. Ang binibilang ko po, ang bilangan po sa amin noong time namin, kung ilang sapatos ang mauubos mo sa pag-a-apply. Yun po ang bilangan sa amin noon. Hindi number of mining agency na ina-applyan. Okay? Good evening po, Sir Mark Delmo. Salamat, Sir Mark Delmo, Chief Engineer, sa pag-reply sa mga question na ating mga viewers. John Piedad, Sir, last na po. OIC holder, which is better to apply? Engine cadet ulit or wiper muna? Kung OIC holder ka na po, wiper na po ang applyan mo. Wiper na. Kasi maki-question ka, sir. No? Kung naka-engine cadet ka na, no, at naka-OIC license ka na, di ba? Tapos ang sa Siemens book mo may tatak na na engine cadet. Maki-question yan ng port state control. No? Yan. Engine cadet or engine trainee yan. Po pwede po. Engine cadet, engine trainee or wiper, pwede yan. Okay, para lang makalabas ka sa sa inter-island, sa domestic. Pero try mo, ilagay mo sa application mo yung position applied for. Lagay mo siguro wiper or engine trainee. Yan. Ang purpose mo lang yan para maka-step 1 ka. Okay? Magpa-low profile ka lang muna. Okay po? Maganda yan, Sir John Piedad. Meron ka ng bala, ika nga. May edge ka na, ika nga. Sir, pag merong moderate hearing loss, makakapasa po ba sa medical? Depende po yan sa insurance, no? Ng vessel. Okay? Ang higpit po ng medical, dumedepende sa insurance ng barko. Okay? O kung maluwag yung insurance ng barko, maaari po pwede. Ako meron akong mild hearing loss. Yung nga lang, syempre, may position tayo. Nagkakaroon nga ng consideration. Sige na, kapitan yan eh. Diba? Pero pag new hire ka, sabi nung kakilala kong doktora, nasa Maritime Medical Clinic, no? Pag new hire, mahigpit po raw. Pero, try mo lang, sir. Wala namang mawala. Pero kung nag-aaral ka, I wish wag ka na pong makipagsapalaran. Sa akin lang po,
Kuya, paano kapag ABM, strand, kinuha tapos gusto maging seaman? ABM, ano ba yan? Parang commerce, no? Ang sabi ng iba, any strand daw. Sabi ng iba, any strand, pwede naman daw maging seaman o kumuha ng maritime course, no? Ang sa akin lang, more on math, no? Mapa marine engineering, mapa nautical, mapa marine transpo, may mathematics po. No, kung yung ABM may mathematics, pwede makakapag-adjust ka. Shout out kay Shadow. Okay? Oh, from STI na may Santa Mesa. Michipman. Okay? Ano po tips nyo para sa graduate ngayong taon? Graduate ka na ngayong taon, i-process mo na yung ano mo, yung mga papeles mo. Okay? Simulan mo ng huntingin. Oh, ngayon pa lang pagkatapos mo manood ng ating Tactic Talk Live, no? I-search mo yung list of manning agency, okay? I-segregate mo na yung Manila, Makati, Quezon City, Pasay na address ng manning agency. Okay? I-tabulate mo na. Bakit? Para pag nag-apply ka, suyurin mo, halimbawa Makati. Itong araw na to, itong linggo na to, puro manning agency sa Makati ang susuyurin mo. Yun po yung technique doon. Isang technique. At isa pang technique, panoorin mo po yung mga advice ko dito sa ating content, no? Nasa playlist na po siya, most frequent asked question ng mga kadete. Okay? Marami po akong mga advice doon. Matt, sabi kay Aimee, pwede yan, pwede daw, sabi ni Sir Matt, ha? Okay. Sana nga po, no, siguro kailangan lang ipasa ang entrance exam. Yes, Sir Ivan, hello din po. Maki, it's about maritime. Sorry po agad. Ano sorry po agad? Sergio Sam, ito si Sergio Sam, kung di ako nagkakamali, ito yung unang-una nagtanong sa akin, no? Nung bagong pasok ako dito sa TikTok last year, ang tanong sa akin ito ba yan, si Sergio Sam? Kung bakit ba raw ako mahigpit sa kadete? Hindi ko makakalimutan, parang siya yun eh. Siya, saan maganda pasyalan? Sa Cabedelo, Brazil. Hindi po siya ako nabiyahe dyan eh, no? Hindi po ako nabiyahe dyan. Sir, ano pong disadvantage pag nagkadete ka lang sa domestic tapos apply ng international? Ang disadvantage sa mga sa inter-island, sabi ng iba ha, hindi ko naman na-experience, pero nakita ko, no, nung one time sumakay ako ng Roro simula diyan sa Matnog ba yun? Diyan sa Sorsogon papuntang Masbate. Nakita ko yung mga kadete hindi naman talaga nag-aaral o hindi nakakapag-aral, nakakapag-focus sa pag-aaral. Yun ang disadvantage sa inter-island. No? Okay. Anyway, mapa inter-island ka, mapa domestic ka, ang sabi ko nga, ano yung sabi ko? Success is not something that just happens, but something you create. Kung nandiyan ka, mapa domestic ka, mapa international ka, kung hindi nagtuturo ang mga instructor mo, ang mga official mo, it's up to you pa rin. No? Mag self-study ka po. Okay? Magsariling sikap, ika nga. Okay? So, yun po yung disadvantage, no? Kapag kadete ka ng domestic. And sad to say, yung isang bagong sampa nung pauwi ako doon sa barko, galing siya ng domestic, no? Totoo po ba sinabi nung kasama ko na naka-AB na siya from cadet diretso AB? No, nung kanyang kadete daw nagbayad siya. No, nagbayad siya. No, para lang magkaroon na experience na cadet. 'Di ba? 'Yun ang malungkot na katotohanan. Malapit na bang maging 4-star si Torre? Wala akong idea, sir. Sir Michipman, ilang taong ka po nakipagsapalan sa Manila para makasampa?
Mga 3 months lang siguro. No? 3 months. Kasi talagang everyday apply, everyday apply, everyday apply. No? Nung natanggap ako sa isang company, no? Pag nag-follow up ako doon, bago ako mag-follow up doon, let's say hapon ang follow up ko, apply pa rin ako ng ibang company. You know? Ganun po yung ginagawa ko. Nag-utility nga ako, nag-a-apply pa rin ako eh. Amakin niya yan. No? Nag-utility na ako ha. Pag nautusan ako sa Makati, no? Minsan sa sideline ako. Mag-a-apply ako sa mga manning agency. Oh. May ganang instances na ginawa ko po. No? Hindi nga bago ka makapag first year is kailangan mo nang muna ipasa yung exam. Sa amin sit in na live kanina, BTS Communication po. Okay. Yan. Ang advice ko kanina kay Sir Shadow is basahin niyo yung SMCP. Pwede kayo mag-download nun, no? No, yung Standard Maritime Communication Phrases. Okay? Nandun po yung mga tamang reply sa radyo, sa BHF. Okay po? Yun yung advice ko. Sa mga maritime student na nanonood ngayon, okay? Ang advice ko, yung inyong cellphone, okay? Wag lang po puro games ang ilagay ninyo. Okay? Lagyan niyo po sila ng mga maritime apps like Schoolreg, no? Yung mga free na pwede niyo may lagay dito. Okay? Na just in case may question kayo, gusto niyo mag-review, Schoolreg. Mag-review nga tayo habang wala yung ating masipag na instructor, masipag umabsent, no? Kayong magkaka-classmate, di ba? Mag-question and answer portion kayo. Habang bakante, habang may vacant period kayo. Magbugbugan kayo ng utak during vacant period. Yun ang suggest ko na gawin yung live. No? Ang maganda nga sana, kung may kakilala kayong counterpart ninyo sa ibang maritime school, mag-question and answer portion kayo. Diba? Yun ang maganda may suggest ko kung magla-live kayo. Magiging kapaki-pakinabang. No? Hindi lang puro pagpapapogi sa mga chicks. 'Di ba? Kasi bakit? Kapag 4 na isitaw mo sa balikat, gwapong-gwapo ka sa chicks. No? Nakatalikod ka pa lang o nakatagilid ka lang. Okay? Pero may 4 na sitaw ka sa balikat. Kahit nakatagilid ka pa lang, kalahati pa lang ng mukha mo nakikita. Poging-pogi ka sa chicks. 'Di ba? Pero kahit anong gwapo ng itsura mo, 'di ba? At wala kang sitaw sa balikat, no? At wala kang diploma. Sabi nga nung napanood ko na napanood ko, no? Ang sabi ng tatay niya, kung hindi ka abogado o doktor, hindi ka mukhang tao. Ganon din sa mga nag-aaral ngayon ng maritime courses. Di ba? Ano pa ang kaya minsan ang ina-advise ko sa mga crew ko, na nag-nautical, nag-marine engineering, pero ayaw mag-exam, ayaw mag-file ng BS. Di ba? Nakasampa na ng barko. Bakit ayaw niyo mag-file ng BS? Bakit ayaw mag-exam? Qualified naman kayo. Di ba? Ano pa at nag-aral kayo ng ng 3 years course? Para Para lang magtuktok ng kalawang? Para mamintura lang? Di ba? Okay, next question. Nasasagot na ng iba. Salamat sa mga sumasagot sa question, ha. Pwede ba mag-backer ang boson? Depende po sa company. Meron akong kakilala na boson siya. Yung anak niya hindi niya maipasok. Okay? Sir, bakit kaya may mga company ngayon kailangan may experience pagpapasok ng kadete? Papasok ka ng kadete, paano ka magkakaroon ng experience? Di ba? Papasok ka ng kadete, may experience. Hindi ko magit ang logic niya, no? Di ba?
Hindi naman po lahat ng company, bibihira lang yung ganyang company, no? Especially yung mga matitikas na company, no? Sabi ko nga sa inyo, kung matikas kayo, may diploma kayo at may diskarte kayo, ano po? Hindi nyo kailangan na experience. Ano po? That's why, ulitin ko, lagi ko sinasabi sa mga kadete, advice ko lagi, mag-aral po mabuti. No? Mag-aral mabuti. No? Huwag nyo na sayangin yung pagkakataon na meron kayong, na nag-aaral kayo. Bakit? Marami po ang tao sa mundo ang gusto makapag-aral. Na nandyan sa kinatatayuan nyo ngayon. Ang problema, wala silang pera, no? Walang susuporta sa kanila, kaya hindi sila makapag-aral. Ngayon, kung ikaw maritime student, nanonood ka ngayon, mag-aral ka na mabuti. No? Sacrifice now, enjoy later. Ano po? Paano sir kung wala pong experience ng pagiging wiper? Engine trainee. Applyan mo po, engine trainee. No? Sir Lalay, salamat sa pagpalo. Tsaka kay Sir Angelo Cosme. Okay? Hirap na po. Ganun talaga sir. Great things are hard to get. Lagi nila sasabihin ko. No? Sir, tanong lang po, ilang month po MLC training? Wala akong idea ngayon sir about MLC, no? Nung time ko, kinuha kayo mga 2 weeks eh. Parang 2 weeks lang ba yun? O 1 month? Hindi ko maalala. Tingnan ko yung certificate ko kung ilang hours ko kinuha yan siya. No, siguro. Sabi nila ngayon, days ano to? Weeks ba yan? O months? No? Sir, ano po mga award na nakuha mo noong nag-aaral ka pa? Wala po. Ano ko eh, nung ako elementary, wala ako sa honor roll. Wala ako sa dean's list. No? High school, wala rin ako sa dean's list. No? Nandun ako sa guidance list. Mahilig ako mag-guidance eh. Paborito ako ng guidance nung elementary tsaka nung high school. Okay? Tumino-tino na lang ako nung nag-college na. No. Sawa na ako sa trouble. Sawa na ako sa let's say bugbugan, no. Awa ng Diyos, pagdating ng college, tumino-tino po ako. Kasi kung hindi ako tumino, malamang hindi niyo ako napapanood ngayon. Malamang naghahanap buhay ako ngayon sa kalsada. Wala akong hindi ako Latin honor, sabi nila, hindi po. Okay? Siguro, sabi ko nga, ang puhunan ko lang talaga is sipag at tiyaga. Okay? Sipag at tiyaga. And ang nag-push sa akin na mag-succeed, yung kahirapan ng kabataan. No? Itong nakikita nyo ngayon sa paligid ko, sabi ko nga, hindi ko makukuha yan kung hindi ko yung pinaghirapan. No? Wala kami sariling lupa kahit sa paso nung ako ay bata. No? Mga magulang ko, walang sariling lupa. No? Yun po. Ang mindset ko nung kabataan, no, kasi bata pa lang, raketero na ako eh. Ang mindset ko po noon is hindi dapat danasin ng anak ko yung dinanas ko nung kabataan ko. Yung hirap na dinanas ko nung kabataan ko. Okay? Yun po. Yan. Kap, ano po pwedeng applyan pag may military background as Navy at tapos din ng 3 years academics? Cadet officer, no? Sabi mo military background. Kung hindi ka makapasok sa Merchant Navy, siguro pasok ka ng sa Coast Guard. Okay? Yung siguro, pasok ka ng Coast Guard. Diyan, may bearing siguro dyan ang ang tawag nito, ang pagiging cadet officer mo, no? Sa Coast Guard. And then, kung ma-assign ka sa barko, kung pwede mong gamitin yun para
para makapag-file ka ng BS. Pwedeng ganon. Kung pwede gamitin mo, mag-onboard ka sa mga barko nila, no, na may 500 above gross tonnage. No? Kung meron kang kakilala diyan, pwede ka maka-onboard. No, para magamit mo makapagpa-BS and then mag-exam ka po. Oh, pwede ka rin maging official niya sa Coast Guard. Yun po. Okay? Kap, ano mga awards? Okay. Kay Sir CJ, good evening. Possible po ba maka-international ka kapag cadet ka pa lang? Yes po. Hindi po ako dumaan ng Inter-Island, diretso po ako international. Anong apps po pa po ang pwede? Saan? Dito sa cellphone? Try nyo yung mga yung Colrex, no, yung Solas. I-search nyo lang po, no, kung ano yung mga apps na pwede nyo ma-download. Okay? Pag yung Papay, sige, download nyo yung Papay. Kung pwede nyo ma-download yung CES 6.1 o yung Company Evaluation System, Crew Evaluation System, kung may pwede nyo ma-download, mas maganda. Pwede maging kadeta na meron glass-like astigmatism. Pwede naman po. Astigmatism yung nagbablard, no? Na-search ko na yung kahapon eh. No? Pwede naman. Kaya lang, sabi ng kakilala kong doktora ko, sa kadete, mahigpit ang mga manning agency, especially kadete. Kung magkakaroon ng grado ang mata mo, hindi dapat lalampas ng 200. Yun ang sabi ng kakilala kong doktora. Maganda po, Sir Pilam Jose Yang Torn. Okay. Good evening din po. Kaya lang wala kang pangalan, hindi ko mabanggit. Kay Obi Tofin. Ganda nun kap. Supper now, successful later. No? Daily stories unrevealed. Kap, pwede maging kadete? Nasagot ko na kanina. Sir Aslang, maganda. Yes, nasagot ko na yan kanina. The weekend. Sir, ano po ma-advise mo sa akin? First time ko sasampa sa Friday. Sir, engine cadet. Kung domestic ka, o let's say international, sir, mahaba-haba yung advice ko niyan. Dito sa ating content, meron akong playlist, nilagay ko dyan. Dalawa lang yung playlist ko dyan. Seamanship/navigation, tsaka yung isa, Cadet Most Frequent Asked Question. Sir, paki-scroll mo yan, mga 30 plus ata yung advice ko dyan. No? Good day mga kabaro, mga kataptik. So, andyan yung mga advice ko, yung mga tanong ng mga kadete. Okay? Panoorin nyo po mga sir, ha? I wish makatulong. Okay? Sir Ivan, magiging kapitan din soon. Okay? I wish, Sir Ivan. Okay? Message mo ako, sir, ha? Pagkapitan ka na. No, sa shoutout natin dito, one of our follower, kapitan na ngayon. Diba? Sir Midshipman, sir, ano po yung tinatawag ng mga instructor namin? Every port report. Every place replace. Ano yan? Pang-hype lang yan. No? Pang-hype yan. Yung sabi nila, every port report. Sa mga chicks yan, sinasabi nila, luma na nga na yan. Wala na ganong ganyan, hindi na lahat ng pantalang ganyan. No? Pampaano lang yan, pampagana lang sa inyo ng mga instructor ninyo. Para ganahan kayo mag-aral. Para ma-experience nyo yung sinatabi nilang every port report. I wish ganahan nga kayo. Sir John Piedad, thank you sa mga sagot po, sir. God bless and more power and hoping may money na tatanggap sa akin. Sir John Piedad, meron tayong around 400 active manning agency. Nung nakaraan, ang na-search ko, 381 o 387. Search mo po yan, list of manning agency. Dapat pala nilagay ko rito sa ating list of manning agency. Okay?
yun, list of money agency. Every port puyat, every place ubos ang pera. O yan, sabi ni Chief Engineer Mark. Okay. Paano po pag 300 ang grado ng mata pero nagsasalamin? Sir, medyo mahirap pag 300 yung grado mo. Ako nga, ang grado ko 150. Diba? O, 150 yung grado ng mata ko. No? Ito 150. Ginagamit ko lang to pambasa. No, reading glass. No, last year lang ako nagkaroon ng ng salamin. Okay? Honestly advice ko na lang, sir, sabi nung kakilala kong doktora, kapag kadete, sabi niya mahigpit. No, kapag kadete or new hire, mahigpit sa medical. It's up to you. If you want to gamble, it's up to you po. No? It's up to you. Baka mamaya sabihin nyo, 3 years ago, sabi ni Kapitan, pwede. Ngayon, tenga ako ngayon. Diba? Okay? Pero paano po kaya? Ano sinasabi dito? Nag-backread na ako, sir, Okay, tuloy-tuloy ulit tayo ng basa. Okay? Naka 1 hour na pala ako. Okay, simula tayo kay Probinsyano Marino. Kung hindi ko mabasa ang ninyo, message, comment, i-retype nyo na lang po. Kay Sir Probinsyano Marino, tanong ko lang po, sir, ano po advice nyo sa akin sa final interview ko po sa Friday. Thank you, sir. Siguro, sir, mag-review ka. Okay? No? Nasa dulo ng mga daliri natin, pwede natin i-type. Let's say, most frequent asked question. Meron na ba dito? Hanap tayo. Cadet interview question. Okay? Cadet interview question and answer. Ayan, no? May nakalagay dito. Ano ito? Kay AI. Sabi ni AI. Search nyo. Ang keyword, cadet interview questions and answer. May answer na raw. Diba? Number 1, why do you want to be a cadet? What are your strengths and weaknesses? What motivates you? Or bakit ka nagmarino? Halimbawa. How you will overcome challenges? Halimbawa. Na hindi ka tatalo ng barko. Ano po? Yan. Sir, paki-search mo po. Andyan na, may question, may safety question, may other question, and then may answer. Okay? Marami po. Kay Sir Gent Gogent. Sir Aslam, pwede ba sir Kapitan ang galing bark to cruise? Medyo malabo galing bulk. Medyo malabo kasi sa cruise ship mostly mga puti. Meron akong na-meet na Pilipino na nagkapitan siya sa cruise ship. Naging training instructor diyan sa Compass. Siya lang yung na-meet ko na nagkwento, naging kapitan siya sa cruise ship. And kwento niya, may discrimination. Pag puti daw nagpapapicture sa mga pasahero, merong porsyento, kada picture. Okay? Pero pag siya na nagpapapicture sa mga pasahero, wala daw siyang commission. Okay? Salamat, Sir Chief Engineer Mark, sa pag-reply sa mga natin viewers. Okay. Last question tayo. Okay, backread tayo, backread. May message na bago. Captain Brian, ilang month po ba kapag nag-inter-island? Tapusin mo po yung 12 months na cadetship, para ma-qualify ka doon sa BS. Okay? Tapusin mo po.
Captain Dude. Oh, good evening sa kay Sir Captain Dude. Oh. Pakipalo niyo rin sir ha, si Captain Dude. O isang pinaka ano yan, isa sa mga batang ano, official yan. Si Captain Dude, no? Oh, yeah. They can give you also advice. Steven, sure na po ba makasampa kung may backer? Hindi ko masabi na 100% sure. No? Bakit? Kasi yung last test mo is yung medical. And yung medical mo, hindi pwedeng saluhin ang backer mo. Oh, yun po yung masasabi ko. And depende sa mining company, no? Meron silang mga process of hiring. Oh, iba-ibang company, iba-iba ng process of hiring. Diba? Oh, minsan may nagalit sa akin eh. Hindi naman nagalit, negative comment about doon sa sinabi ko na sa company namin, kahit may backer ka, pag pinush ng backer mo na gusto ka isampa, pwede naman. Kaya lang, pag hindi ka pumasa doon sa process of hiring, halimbawa, exam, nakatatlong take ka at hindi ka pumasa, pwede ka pa rin naman tanggapin. Ipasok, makasampa sa barko. Pero, yung demand mo, yung position applied mo, let's say deck cadet or engine cadet, hindi yun pagbibigyan ng ship owner o representative. Ang gagawin sa'yo, ano po, gagawin kang messman. Why? To be fair, doon sa mga nakapasa ng exam. Ano po? Yun po yung sistema sa amin. Eh, ang comment ng isa is ano daw, ano yung sabi comment nung isa doon? Sinisira daw ng company yung future ng kadete. No? Bakit? Kasi pag nag-messman ka, hindi credit yon sa ratings na record. Kahit maka 46 months ka, maka 50 months ka, hindi po credit yon para makapagpa-BS ka. Ano po? Oh, yun. Ang reply ko doon sa nag-comment na sabi niya, sinisira daw ng company ang ang future ng kadete. No! Sino ang unang sumira sa future ng kadete? Sino po? Yung kadete mismo. Why? Kasi hindi siya nag-aral mabuti. Binigyan siya ng chances, 3 exam. Retake. Binigyan siya ng chances. Hindi niya naipasa yung exam. Diba? Oh. Hindi niya naipasa yung exam. Sa tingin niyo, kasalanan ng mining company? Is it fair na sabihin mo na sinira ng mining company ang future ng kadete? At ang follow-up pa niya, padaanin na lang daw saan? Sa utility. Pag-utilityhin na lang daw. No. Sa company namin, pumasa ka o hindi, sa exam, nag-utility po. Oh. Ganun po. No? Okay? So, doon sa nag-comment, kung meron kang company, gusto mo ganun ng sistema, no? Pumasa o hindi sa exam, papasukin mo sa company, then build your own company. Then do that. Diba? Yun lang po ang masasabi ko, no? Kasi kahit pa paano, yung backer system, ginagawa pa rin sa company, ina-apply pa rin sa company. Pero, lagyan lang natin ng just, ika nga. Diba? Yun. And tuturuan mo pa yung company na ipag-utility mo na lang kahit bumagsak sa exam. Diba? Ay, dudumugin ng dudumugin ng mga bagsak sa exam yung yung company pagka ganun. 'Di ba? And then kung ikaw ang mag-join sa company, okay? Ikaw ang nangangailangan, wala kang karapatan para turuan mo yung company sa anong dapat i-implement. Hindi, once you join sa institution, you have to follow, not to be followed. Tama po ba? Maki mo may nag-a-apply sa'yo, tapos sasabihin nung nag-a-apply sa'yo,
Sir, kung hindi ako pumasa, mag-utility na lang ako. Ha? Pero pwede ba yan? Astig, ah. Yung iba sa amin, sir, yung nagme-mesh man, pinag-utility. Okay? Ano po pwede kunin course bukod sa Seaman, Engineering at Maritime Transport? Kung gusto mo mag-Seaman, pwede ka po Hotel Management ba yun? HRM? Pwede ka po mag-HRM. Para sa kusina ang bagsak mo, pwede ka sa cruise ship. Okay? Any recommendation for dry cup? Wala po akong idea. Baka mag-mention tayo dito, content tayo. Good evening. Sige kay Sir, Sir Jerry the Sailor. Pakipollow niyo rin po si Sir Jerry the Sailor. One of the young officer, no? Deck officer. Yan. Pakipollow niyo po si Sir Jerry. Marami po kayong matututunan din kay Sir Jerry. You can ask question about deck, about cadetship kay Sir Jerry. Okay po? How much po sa Sir mga review center? Sir, ano yan? Sir Romeo Mike, pakitanong nyo kay Sir Jerry. No, wala akong idea ngayon sa mga review center, bayaran, no, yung review fee. Ano po pa ba magandang course? Okay, nasagot ko na yan kanina. Okay. Next. Sir, good evening. Port engineer here. Gusto ko lang sana ng payo mo. Paano paglalaanan ng pera, especially sa amin, mga bago? Sir JB. Gusto ko lang sana paano paglalaanan ng pera, especially sa amin, mga bago. What do you mean, sir, na paglalaanan ng pera? Paano yung sabi mo siya na paglalaanan ng pera? Sir Jabi, paki-follow up question nga. Ano yung paglalaanan ng pera? Okay. Kung paglalaanan ng pera, Sir JB, port engineer ka na, di ba? Kung sumisweldo ka, magkaroon ka ng percentage ng sweldo mo. At least siguro, ang advice ko sa mga marino na nakapagbarko na, 50% ng sweldo ninyo, 50% ng sweldo ninyo is save po ninyo. Kung sa mga hindi nagbabarko, let's say inter-island, mga 30-20% ang advice ko. Pero pag sa international na nagbabarko, 50% ng sweldo ninyo is save po ninyo at i-invest po ninyo. Okay? Yan. Okay? Maganda yan. Siguro bukas tayo, financial literacy. Gawa tayo, i-share ko sa inyo yung 6 step to financial security. Okay? Tuturo ko po sa inyo yan. Yun. Okay? Ibukod nyo na kagad yung savings, no? Bago kayo gumastos. Oo. Yun po yun. And then, okay, tayo ngayon, short financial literacy. Kapag kayo po ay gagastos, okay, kapag kayo ay bibili ng item sa mall, 2 P lang po ang iisipin ninyo muna bago nyo bigay ang pera sa cashier. Okay? Tawag nito, 2 P lang isipin ninyo bago nyo bilhin yung isang item. Ano yung unang P? May purpose po ba yan? Diba? Ano yung pangalawang P? O pang forma lang yan? Kung pang forma lang yan, okay? Kumbaga sa English, asset and liabilities. Ika-categorize nyo yung bagay na binibili nyo kung asset ba yan or liabilities. Okay? Tinuturo ko yan sa anak ko eh.
no? Oh. Yung yung asset, no? Asset ba? Wants and needs, yan sa English. Okay? I-categorize nyo, yan po bang bibili ninyo, is it wants or needs? Ano yung wants? Yung bagay na kapag hindi mo nabili, ikamamatay mo. Ano naman yung wants? Yung bagay na pag hindi mo nabili, hindi mo ikamamatay. Sabi nga ng bunso ko, no? Hindi niya nga raw ikamamatay, pero ikalulungkot niya lang. Diba? Oo. Okay? Or ano yan? Pwede naman kayong, hindi naman masama yung wants. Huwag nyo lang araw-arawin. Huwag nyo lang every month bili kayo ng wants. Ano yung, kailan kayo bibili ng wants? Kapag na-promote ka. Halimbawa, pumasa ka ng exam, ng OIC, regaluhan mo yung sarili mo. Bili ka ng something na magiging may magkakaroon ng sentimental value sa'yo. Oh, kahit mahal yan. Bakit? Regalo mo yun sa sarili mo. Pumasa ka ng OIC, na-promote ka. Okay? Oh, bilang mo yung sarili mo. Hindi masama ang wants. Huwag mo lang aaraw-arawin. Okay? Yun. Okay ba yung ating financial tactics? No? Taktika sa financial? Diba? Yun po, Sir Ben. Na-late ng pasok si Sir Ben. No? Anyway, itong portion na to na financial literacy, i-exert natin yan, then i-upload natin yan. Yes, please, Kap. Teach me paano mag-handle ng pera sa tama. Oh, yan, uulitin ko. I-classify mo o i-categorize mo yung mga bagay na bibili mo. Is it needs or wants? Ganun lang po. Okay? Eto pa. Paano tayo napapabili? Okay? Paano tayo na minsan napapabili sa mga mall? Okay? Ingatan natin yung mga action word. No? Yung call action word. Ano yun? Yung sale. Diba? Tama? Madalas pag nakita natin yung sale, wow, sale. No? Magyayaya ka pa ngayon. Hahanap ka ng damay. Diba? Sale ngayon. 50%. Diba? O lalo dyan sa mga online. Anong buwan ngayon? March? Oh, ano yun? Yung 3-3, di ba? 3-3 sale. Pagdating ng April, 4-4 sale. Yun ang mga inaabangan. Di ba? Gentlemen, bilhin mo yung sale na yan kung sa tingin mo kailangan mo. Bakit? Kasi kahit 80%, 90% discount yung sale na yan, pero hindi mo kailangan, still, let's say 80% discount, still nakunang kanila ng 20%. Gumastos ka ng 20% na hindi mo kailangan. Diba? Anong ginawa ko before? Sale, sapatos. Oh. Yung sapatos ko pud na 5 years na, ang serbisyo sa akin ng sapatos ko 5 years na. Sale, buy one take one. Yun ang pagkakataon. Bili ako ngayon, buy one take one eh. Diba? Doon mo gamitin yung sale na sinasabi. Diba? Ingat po sa mga call action word. No? Yung sale, lalo na kung yung nag-i-introduce sa'yo is what? Guwapo. No. Para sa mga hindi guwapo, no? Guwapo o di kaya mabango, labas yung cleavage, no? Mapapapirma ka ng di oras eh. Tama? Kadalasan sa mga kasama ko ganun eh. Bakit ka pumirma niyan? Bakit ka naka-avail niyan? Sir, kasi yung nag-introduce sa amin, ang bango eh. Di ba? Labas yung cleavage, no? Napapirma ka agad ako, sir eh. Di ba?
Oh, ingat po tayo nga sa pagpirma. Alin? Yan, let's say, mga pagbili ng insurance, basahin po muna natin lahat. No? Kung ano ba yung mga terms and condition. Why? Kung papansinin ninyo, sa mga pinipirmahan natin, yung mga maliliit na letra na nakasulat, especially sa baba, maliliit yan. Kaya nila nililitan yan mga terms and condition para tamarin na kayong basahin. Pero basahin nyo po yun. No? May pagpirma ninyo. Oh. Diba? Hindi nyo pala nabasa, bungko na na. Diba? Oh, yun po. Yung pirma natin, double blade. Pwedeng makahiwa at pwede ka ring mahiwa. Okay? Read before you sign. Okay? So, yun po yung ating initial sa financial literacy. Okay? If you wish na matuto pa, no, yung mga nasa Maynila, okay, i-message niyo po ako. Meron po kami kinakandak na pre-financial literacy education, just good for 1 hour dyan sa Makati. Okay, free po yun. Wala kayong babayaran, wala kayong bibit-bitin pagkatapos ng seminar. Ang ituturo sa inyo, all financial literacy lang po. Okay? I wish mag-message kayo sa akin, no? Ibibigay ko sa inyo ang taktika about sa proper handling o personal finance management. Okay? Okay, question tayo. Q&A. Kap, may sound po yung live mo na pang ano yun? Yan. Meron pa? Okay, wala na. Salamat sa pag-clear, ha? Salamat sa pag-clear. Oo. Oo. Salamat sa sa advice. Thank you very much. Sayang, ganda sana ng natin. Sir Game Addict. Ito. OS ko dati yan, si Sir Game Addict. Ngayon, chipmate na yan. Sir, konting twist na lang, ha? Yung ating Excel program sa cargo calculation, i-sesend ko na po, no? Okay? I wish this week, ma-send ko na. Okay? Sir, may tanong ako. Ano masabi mo sa nawawalang seaman sa barko? Wala pa ako masabi kasi hindi ko pa nakita yung full report, no? Hindi pa tayo makakagawa ng tinatawag na root cause analysis, no, o recommendation. Okay? Oo. Bakit? Hindi natin alam pang factor pa kung bakit nangyari yon. Okay? Ilan po passing score sa entrance exam? Wala akong idea. Kay Sir Sir Jerry, ilan po ba ang passing score sa entrance exam? 85 ba? 80? O top 100? Top 500? Ang alam ko siya sa MMMA o MAAP, top 500 ang kinukuha nila. No? Top 500 ang pagkakaalam ko po. Okay? May cadetship program po ba sa company niyo? Wala po, sir. Sariling sikap sa amin. May kadete pero sariling sikap. Walang cadetship program. No? Next. Sir, wala po ba price ang mga binibili na value na isang bagay? Ano yan? Wala po ba sa price ang binibili na value na isang bagay? Parang parang sa kurot-dakot principle yung value. No? Gentlemen, hindi komot may pera ka, is can afford ka na. Yun na isang sa isang financial expert na si Dave Ramsey, no?
Hindi komot kapitan ka, chief engineer ka, malaki ang sweldo mo, at meron kang pera, and kaya mong bilhin yung isang bagay is you can afford. No. Diba? Siguro, ang may advice ko, kung bibili kayo ng isang bagay, let's say, hulugan, okay, or installment, siguraduhin ninyo, let's say, kotse, bahay, halimbawa, bahay, that is, pwede mo maging asset eh. Diba? Kotse, pwede mo maging asset. Na pwede mo i-convert to asset. Kung bibili ka po ng ganyan, siguraduhin mo lang na hindi lalampas sa 20 to 30% ng gross income mo. No? Or ng net income mo. Yung babayaran mo. Halimbawa, ang net income mo 100,000. Dapat ang payment mo sa mga mortgage mo and monthly amortization nasa 20 or 30,000 lang. No? 20 to 30% dapat lang ang babayaran mo. Para ano? Kasi meron ka pang lifestyle eh. 'Di ba? Kung ibababa mo yung lifestyle mo, pwede mong taasan yung pang savings at investment mo. Yun po yun. Pero kung hindi mo kayang ibaba ang lifestyle mo, okay? Tinaasan mo ang lifestyle mo, kailangan ibaba mo ang savings at investment mo. So, mamili ka sa dalawa. Kaya nga sabi ko lagi, pag seaman o international, overseas, ba? Ang advice ko lagi sa mga crew ko, minimum 50% dapat ang i-save mo, ang i-invest mo. Okay? And before that, meron pong proper step by step, no? How to achieve yung sinasabi na financial security. Meron po siyang 6 steps to achieve the financial security. Okay? If you wish to learn that, pwede po kayong mag-message sa akin, no? At kung maaari, by next week, luluwas ako ng Maynila, pwede tayong mag-meet doon. Sabay tayong pupunta doon sa, masasabi kong hindi siya training center. Ang masasabi ko, school siya. No, why? Kasi nagtuturo siya ng proper financial management. Okay? Oo. Ituturo sa inyo doon, ang nagustuhan ko doon sa pagtuturo doon is yung they convert people from spender to saver, okay, to investor, and to become entrepreneur. Yun ang nagustuhan ko doon sa seminar na yun. No? Sad to say, late ko na natutunan yun. I know how to save, but I don't know how to invest. No, late ko na natutunan yung pag-i-invest. Yung pag-save, sa full pagkabata, nagsisave na ako eh. Ang problema, before, takot ako mag-invest. Diba? Oh. Nung naka-attend ako sa seminar na yun, ganun pala. Diba? Nung naka-attend ako sa seminar na yun, akala natin, kapitan ka na, chief engineer ka na, knowledgeable ka na. No. Hindi pala. Hindi lahat ng bagay alam natin. No? Nung naka-attend ako ng seminar na yun, tama. Doon nagkaroon ako ng lakas ng loob mag-invest. No? Magandahin natin ang ano yun. So, if you wish to learn, message lang po kayo. No? Isa yan sa ginagawa ko sa barko, every vessel na sakyan ko, ine-educate ko po yung mga kasama ko how to manage finances. And I suggest them na yung mga partners nila, yung mga alati, kung pwede rin pumunta sa training o seminar center na pinapatinan ko, attend doon. Bakit? Para yung mga alati natin matuto rin humawak ng pera. Diba? Maganda magkaroon ng workshop, no, na team. Pero wag yung work ng work yung isa naman shop ng shop. Di ba? Workshop. Okay? Okay, Q&A portion ulit tayo. Paano po pag hindi marunong mag-swimming? Sir, pag-aralan mo yan. May life jacket naman, no? Pag magte-training ka ng BT, may life jacket naman.
Pasasuotin ka ng life jacket kung hindi ka marunong lumangoy. Sir, meron ng mental health training sa mga company para maiwasan ang mga tumatalon sa barko. Meron din sa ano naman namin yan, sa Seagull mental health, no? Kasi nga raw yung mga marino ngayon, mga bagong marino is mga sorry pa may word mahinang nila lang daw eh. Baka po sir pwede mag-apply sa company niyo. Siguro pwede kong i-plug dito na gusto niyo, pwede niyo applyan, pwede kayong mag-walk-in doon sa MMI Bacoor, Cavite. Nakausap ko yung presidente doon. And then sabi niya, welcome doon ang walk-in. Okay, ang grades nyo siguro dapat nasa 2.0 or 85 average. Yun po yung condition nila doon sa mga nagwo-walk-in. And then prepare for examination po. Okay? Yun. Sa amin po walang walk-in. Okay? May cadetship program po pa sa wala po. Okay. Next question. Okay. Sir Mesh Tanglaw, anong mga bawal na sakit sa barko? Katam. Bawal ang katam sa barko. Okay? No, joke lang po. Katamaran. Yan. Ang bawal na sakit, ano ba? Siyempre, yung mga nakakahawa, bawal yan. Okay? Yung mga critical na sakit, bawal yan. TB, okay? Bawal yan. Ang ina-undergo sa medical, ganito na lang po kay Sir Mesh Tanglaw. Ang ina-undergo po sa medical is what? Yung sa blood chem, kung meron kang problema sa internal organs mo, okay? X-ray, yan, kung meron kang TB, drug and alcohol test, kung ikaw ay addict, HIV, kung ikaw ay may virus ng HIV, ano pa? Dental, meron pa tinatawag na ultrasound, inu-ultrasound po tayo, hindi tinitingnan kung buntis tayo ha. Ultrasound, titingnan kung may problema ka sa gallbladder ba yon? Okay, sa kidney, parang ganon. Ano pa? Ang kulang. Wala na ba? Audio and yung visual. Yan po. Sa mga binanggit ko na yan, yun, kung meron kang depekto doon, hindi po pwede yan. Okay? Okay. So, that's all. Wala na tayong ganong maraming question. Ano oras na ba? 9:45. Okay. 15 minutes. 15 minutes out tayo, mga kabaro, mga kataktik. No? Wala na, may bagong question. Sir Lima, any advice po sa akin? Planning to apply. Mesman po, pero walang pondo pang expenses pang apply sa money. Walang pondo pang apply. Wala ka naman pong gagastusin sa pag-a-apply. No? Ang kailangan mo lang gastusin is time sa pag-a-apply. Ano po? No, wag ka siya mag-resign sa work mo. Siguro, mag-work ka. Siguro, kung merong night shift sa work mo, mag-night shift ka. Okay? And then, mag-adjust ka ng time. No? Mag-adjust ka ng time. Magtrabaho ka pa rin. Mag-adjust ka lang ng time. No? Na pwede ka mag-apply, let's say, morning to noon or noon to evening. Oo, ganun po siguro. Huwag ka mag-quit sa trabaho mo, no? Kailangan mo pa rin ng pera eh. Kailangan mo ng daily bread sa pag-a-apply. Okay? Yun po. Okay? Huwag ka mag-quit sa trabaho mo. Pwede yan, mag-ipon ka, no?
Wala naman bayad sa applyan eh. No? Ang kailangan mo dyan, more time. No? Ang may bayad lang yung training. Kailangan mo ng training. O, pamasahe. Yan. Pero sa Makati, lalakarin mo lang dyan eh. No? Isang beses ka lang mamamasahe. Magkakalapit na yung manning agency dyan eh. No? And yung sa Makati, bibihira ang jeep. No? O, kaya more on lakad sa Makati. When I was OJT, utility. Yan. Pag na-assign ako, gusto ko Makati. No? Oh, lakad-lakad, bakit? Na-exercise ako. Kaya gusto ko na sa Makati. Baguio kasi ako nagwo-work, sir. Need ko talaga pumunta Manila. Sir Lima, ang masuggest ko, sir, ganito muna. Habang nandiyan ka sa Baguio, siguro ganito ang gawin mo. I-search mo yung list ng manning agency. I-search mo po siya, no? And then, itry mong padalan through email lang. Oh, isama mo sa context ng email mo, ng message mo na nasa Baguio ka, no? And be truthful doon sa context ng message mo. Pagandahin mo, no? Na once may possibility, no, na ma-entertain ka sa company, luluwas ka. Parang ganun ang gawin mo. Okay? And then, itanong mo siguro sa mga i-email mo, ha? I-email mo yung mga manning agency kung kailan yung kanilang, let's say, exam, no? Ganun po ang gawin mo, Sir Lima. Pwede mo pong padaanin through email. Pero, ganda-gandahan mo lang po yung context ng message mo, no? Maghanap ka ng iba na mag-search ka how to do the context of image sa pag-a-apply. Okay? Then i-attach mo yung yung resume, mga credential mo po. Okay? Anong year may OJT? Anong year na may OJT? On the job training? Sir Jampol? Ano po ibig sabihin siya na anong year may OJT? Thank you, Sir Canilaw, Charlie Juliet for sharing live. Sa college BSMT. Ang common is last year, yung pang 4th year. Yun po yung may OJT na tinatawag or cadetship. No? Yun po. Okay? Sir Lima, keep working lang. No? Don't give up. Okay? Success is not about who is strong or who is weak. Success is all about who is not giving up. Okay? Someday, somehow, you will smile. Or one day or someday, you will smile because your dreams is in front of you. Okay? Ilang minutes pa tayo? 9 minutes. 9 minutes. Okay? Meron pa kayong magke-question? Any tips po? Cap, April 1, kukuha ko ng entrance exam. Mag-review ka pong maigi. Sir Jampol. Different company, different type of exam. May tinatawag na SES, APRO, Marlins, o di kaya minsan specific yung mga question. Ang pinakamaganda sa example, since meron kang data, i-search mo po, no? Cadet examination question or cadetship examination questions. I-search mo po sa search bar, ilagay mo sa search bar yung keyword. Lalabas na po doon. Kenneth de San Jose. Sir, pasan pa po ako ngayon. Ano yan? Ngayong March International as OS. Any tips po and suggestion, first timer? Paano first timer? OS. Sir Kenneth. Okay.
Sir Kenneth, paano first time mo OS? Meron ka na bang deck cadet? Inter-island. Okay. Siguro ang number one ma-advise ko sa iyo pagdating sa mooring operation. Okay? Maging listo ka ha. Doon sa tinatawag na snapback ng lubid. Okay? Marami kasi na-aksidente mostly sa snapback. Okay? Manood ka ng mga video sa Red Apps about sa snapback. No? Yung mga nadidiskrasya diyan. Okay? Sa OS naman, ang trabaho mo, kumbaga sa construction worker, laborer ka. So, assist ka lang. Okay? Sa mga AV tsaka kay boson. Yun po. Ngayon, ang additional advice ko, kung gusto mo mag-opisyal, gusto mong matutunan ang trabahong opisyal, okay, akyat ka sa bridge. Okay, pag free time. Every day, akyat ka sa bridge. Sir, pakibasa mo yung aking, pakiwatch mo po yung aking nasa playlist ang content. Dalawa lang ang playlist ko, navigation seamanship at yung isa is cadet most frequent asked question. Andyan po yung mga advice ko sa mga common question ng maritime student. Okay? Kay King Archer 22, Sir Kap, bakit kailangan ng recommendation sa ibang company? Hindi naman lahat. Kung kailangan ng recommendation, siguro, titingnan nila kung sino ang, kung meron ba sa mga crew nila na nagre-refer o nagre-recommend para makapasok ka. Ganon. Why? Kasi minsan may ibang company, priority nila yung may recommendation. Bakit? Kasi minsan yung mga recommendation, yung backer system, isa yan sa panghawak sa leeg ng alin? Ng opisyal, ng engineer. Bakit? Kung kung meron kang, ako halimbawa, kapitan, may na-recommend ako sa kumpanya, di ba? Isa yun sa panghawak sa leeg sa akin ng company. Why? Kasi hanggat nandyan ng recommendee ko, hindi ako pwedeng umalis. Bakit? Kasi pag umalis ako, yung na-recommend ko, pwede ring tumalsik. Isa po yun. Okay, pero marami pa. Kung bakit kailangan minsan ng recommendation, no, or referral. Okay? 'Di ba? So, yun po. Mas maganda, wala kang referral, tapos pumasa ka sa exam nila. Yun ang mas maganda. 'Di ba? Oo. Required po ba nakabisado ang Morse code on board? Hindi naman, kailangan required yan. Required na kabisado mo yan kapag kukuha ka ng GOC. No? License. Required yan. Anyway, 1 week lang yan, makakabisado mo yan. No? Magpo-focus ko lang, 1 week, kaya mong kabisaduhin yan. Okay? Relatives only, di ba yan? Yung mga referral. Minsan, kadalasan ganon. Yung backer system mostly dapat relatives. Ano po? Yun po. Okay? Lampas na ba tayo? Time check. 4 minutes. Alas 10 na. Manonood din tayo ng ibang live. Makikisit in tayo sa ibang live. No? Okay? Any more question? You're very welcome po, Sir King Archer 22. Okay? That's all. No more additional question. No more clarification. No more violent reaction. Sir, ano po yung pupa at papa? No. Yung pupa o pupa, yung likuran ng barko. Okay? Yung mooring station sa pupa, yan. O up part or up station, yan po ang pupa. Yung papa, that is yung yung papa nyo, di ba? No, papa is a phonetic alphabet po yan, papa. Okay? Kaninang live kadalasan pinapanood nyo? Yan, kay Chief Engineer Mark Delmo, nanonood ako dyan.
kay Captain Dude, yan, nanonood ako diyan. Minsan kay Captain yan? Wala, hindi ko alam pangalan niya eh. Job Insight, nanonood din ako diyan. Sa ibang nakiki-live nanonood ako. Ibig sa mga kadete na nagla-live, nagsi-sit-in ako. No? Oo. Daming alam tagapagkapitan na solid. Hindi naman lahat, no. Hindi lahat alam ko, no. Yun yung purpose, minsan nakikinood ako ng live. 'Di ba? Hindi po lahat alam ko. No, nagkakataon lang siguro nasasagot ko po yung tanong ninyo. Naka-live ba ngayon si Captain Job Insight? Normally si Captain Job Insight ganitong oras, alas 10 hanggang alas 11. Sir, mag-boxing compass ka nga po. Boxing the Compass. Sa Boxing the Compass po, sir, para hindi kayo mahirapan, gawa kayo, siguro, habang nag-recite kayo, gawa kayo ng, mag-divide kayo na 4, yung major cardinal points, sub-cardinal points, and sub-sub-cardinal points. Ganun po paggawa ng Boxing the Compass. Then, tsaka muna siya i-name. Magne-name ka, magsimula ka sa 4 major cardinals. Then, sunod mo yung sub-cardinals. Then, dahan-dahan, makukuha mo na lahat. No? Sa Boxing the Compass. Okay, pwede mo naman kabisaduhin. Ano po common laging tinatanong sa exam? Tinatanong or exam? Kung sa entrance exam sa college, math, English, science, tsaka abstract. Okay? Kung sa company, tapos ka na ng college, no? Kung ano yung pinag-aralan ninyo, yan ang common question sa exam. At common sa interview. No? Yun po. Sir Ma'am ba o Sir Baby Sane, Axel? Yun po. 1 minute. Gamit pa rin po ba ang calculating ATA kahit may ECDIS? Opo. Oo, ginagamit ko pa rin yung manual calculation naman, sir. Madali na yung manual calculation, no, sa ECDIS. Meron na akong content niyan yung sa calculator, no, na dire-diretso ang calculation, na hindi ka mag-e-exit, no, diretso ang calculation by calculator. Meron po ako niyan na content, panoorin niyo po. No, na dire-diretso kahit may dadaan ka sa IDL or not, by calculator lang. Meron po akong ganyang diskarte. Sir, may kasama ako ngayon, di alam yung IR. Income replacement, yun po ba yun? Income replacement ang tawag. Yung ko doon sa IR. Sa financial financial matters. Okay? Yung IR na sinasabi. No? Income replacement po. Okay? Okay, out na tayo. Anong oras na? Lampas na tayo ng 1 minuto. Okay? So, mga kabaro, mga kataktik, siguro bukas agahan natin. Tanghalian. Mag-live tayo ng tanghalian bukas, no? During recess ng mga estudyante natin. Okay? So, sa ngayon, alas 10 na, pahinga na, tops na ha. Tops. Tops na yung mga estudyante natin. Okay? Kap, ano masasabi mo sa mga kakakulong? Kakakulong ni, comment ako dyan, sir. No? Hindi ako abogado. Okay? No comment ako dyan. Marami siyang abogado, no? Marami siyang abogado. Maraming makakapag-depensa sa kanya. Okay? Hintayin lang natin kung ano yung magiging resulta ng ginawa ng gobyerno kay PRRD. No? Okay? May habol pang question si Sir John Lay. John Lay, second engineer ba yan? Ano po yung pre-Excel program? Okay. Very good question. Sir, yung nasa Blue Ops ko po, no, Merchant Navy PH,
Andiyan po yung mga program ko about sa cargo calculation, ETA, no, yung mga basic, no? Basic na program. Andyan po. Okay, punta kayo dyan sa group, no? Sa files tab, no? Nandyan po yung pwede nyo ma-download na mga Excel program. Sa pan-third mate, yung port documents, meron dyan. Okay? Lahat ng mga useful na makakatulong sa career na pangkubyerta, meron din yung pangkusina, no, yung sa victualling system, meron din yung pang makina sa fuel calculation. Okay, meron din po diyan. No, yung mga kaya ko lang gawin na Excel program nandiyan po. And I wish makatulong sa iba. So, paano maka-avail? Join lang po kayo doon sa FB group, no? Join lang kayo kung kadete ka, especially kung ikaw ay marino na, no? Yan, pwede po dyan. Kung meron ko kayong kakilalang marino na kailangan na gusto ng Excel program, libre po yan. And how to use it, especially yung cargo calculation, nandun po sa dyan sa Red Apps naman, yung aking mga video tutorial. Okay po, yan. Libre po yan, walang bayad. All you have to pay is attention. Okay? Pwede po ba dyan? Grade 12 na magsisiman pa lang? Yes. Siguro, ilagay mo lang sa pag-join mo, yung purpose mo is, siguro, lagay mo maritime student. No? Incoming maritime student, siguro, i-click mo doon. Okay? Pwede po. Okay? So, wala na. Outs muna tayo. Lampas na tayo ng 4 minutes. Balik po tayo bukas noon time. Okay? Habang nanananghalian, mag-working tayo. Working ba o eating live? No? Okay? So, sa mga bagong joiner, thank you very much. Sa mga bagong mga nag-follow sa atin. Salamat po. And again, to everybody, God bless and may your dreams come true. Okay? Good night.